Ano ang nasa car CD player mo ngayon? Ed Sheeran. Ano yung dance? Hindi, may pagka-indie sound. Ba? Ed Sheeran. Jun, alam mo ba DJ to? Yun nga, nagkwentuhan kami kanina, marami daw siyang plaka. Plaka pa talaga. Take note, hindi CDJ, plaka. Kasi kung alam niya lang puputok ulit yung plaka, hindi mo na din-dispose. May mga, meron ako nun 4 na crate ng plaka. Tapos nung mukhang wala nang plaka, pinamigay ko. Sayang. So ngayon, Nagsisi na ako doon. Nagsimula ulit kayo ngayon. Isimula ulit. Sa customs ba ko, wala kayong mga nahuli mga plaka? So far, wala pa eh. Sana nga meron Ay mga kapatid, welcome po sa isang episode na naman ng Wasak. Kasama po natin, nasa hot seat po siya few months ago, pero ngayon mukhang cool pa rin mga kapatid. Kasama po natin ang Customs Commissioner Rufino Biazon. Sir, magandang gabi po, sir. Pero na lang tayo, sir. Yeah. Masyado ka malayo eh. Pansin, nga, bakit masyadong malayo? Mawalan si Cobb ng gamit na magbintangan ako. Kom yung wallet mo Yan sabi ko lang din. Hindi, napansin natin ito kanina. Para saan ba ito, Cobb? Ang tawag dyan survival bracelet. Pagka nasa survival situation ka, pwede mong i-unravel siya, may tali ka na. For any use. Sabi nga nila, more than 1,000 uses daw. Wow. Isa lang alam kong pinakahuling use nito. Pagka all else is desperate, pang-bigti mo na siya. Alam mo, inisip ko i-joke kanina yun. Pero, buti sinabi mo. Kom, matanong ko lang, nung SONA ng presidente, suot mo ba yan? Oo, kasi mga more than a year na ako nagsusuot nito. Hindi ko naman naisip magbigti. So, ano yung lumalabas yun? Parang may pinariringgan siya, pero in theory, kayo yung nasa, I'm sure you've heard this question a million times. Ikaw yung nasa command responsibility, pero ano kaya yun? Well, yung message naman niya, di ba, sinabi niya na from the beginning, alam naman namin pareho yung challenges ng trabaho. So, sa tingin ko, ang pananaw naman niya doon is pinili niya ako para mamuno. Alam niya na yung buong organisasyon may diferensya. So, ang pinatamaan, yung buong organisasyon. And basically, sinasabi niya, yung mission na binigay ko sa'yo from the start, nandun pa rin yun. Tuloy mo lang. Yun ang mensahe. At mukha nang hindi naman nakita ng mga kapatid natin, no? At mukhang hindi naman tayo nagkukulang sa nakikita natin mga efforts ng Bureau mismo na linisin talaga yung sarili. At recently, nagkaroon nga ng moves na ilipat ang 27 collectors under the Department of Finance. Department of Finance. Pero ang problema na parang, I'm sure naramdaman din ng gobyerno Aquino na isa sa mga kalaban pala nila ay ang korte. No? Nagbigay ng TRO ang artist. Kayo ba yung nagulat doon nung TRO yung paglilipat ng 27 collectors? Alam niyo sa customs, nung pagpasok ko dyan, isa sa mga na-discover ko, naging practice na yan in the past. Pagka may inililipat na tao, apply sila ng TRO. Wow. Kahit na yung mga dating position na within the bureau yung paglilipat, may mga nag-a-apply ng TRO. Naging kultura na talaga. Tapos, in fact, yung isa kong hakbang na ginawa, wala pa ako isang taon na nakakaupo noon, na TRO din. Meron kasing isang unit doon na maapektuhan ng isang automation initiative. No? Automation, ibig sabihin computerization din? Yes, computerization. Para matanggal nga yung intervention ng tao. So, ang epekto nung automation initiative na yon, may isang unit na parang madidissolve. Pero yung mga tao, hindi naman mawawala ng trabaho. Lilipat lang ng pwesto. Nag-apply sila ng TRO, nag-grant ng korte. Bakit kaya ang dali-dali mag-grant ng TRO pagdating sa customs? Well, mahirap na magsalita. Cheers na lang. Dumating nga siya doon, naghanap siya ng parang mga files, di ba? Tapos tinuro ka doon sa isang janitor. Siya yung nakakaalam na lahat. Pakwento. Kasi nung bagong upo ako noon, hindi kami nagkaroon ng proper turnover ng predecessor ko. Ang turnover lang namin yung flag. Tinurnover sa akin. So parang nangahalos na nga pa ako. So yung opisina ng commissioner, pinapatrace ko yung mga pending na documents, yung mga files. And yun nga, it ended up, siyempre turo dito, turo doon. In the end, pinakahuli was the janitor. In other words, naitapon yung mga dokumento. Wow. So talagang yung simula ko pa lang noon, kapaan talaga dahil wala kaming ganong klaseng turnover na inaasahan ko noon.
Pati yung media, di ba? Parang may pinaalis ka pang media na nag-accreditation system. Ay, oo. Yung media, parang pinagreklamo. Ano yung mga pinaka-nakakatawang pangalan ng mga publication na ito? Parang ang daming biglang media. Paano yun? Ang naabutan namin doon, almost 400 personalities. Ilan lang ang dyaryo sa Pilipinas? Kasama yung mga provincial publication. May mga dumadayo mula probinsya, pumupunta doon sa customs, nagpapakilalang media. So, ginawa namin, nag-institute kami ng accreditation system. Ang criteria na ginamit namin, yung ginagamit ng Senado, ginagamit ng Kongreso, kasi galing ako ng Congress. So, by that, nabawasan namin up to about 100. So, lahat yun supposed to be lihitin mo na ng mga media, no? Although may iba pa rin na medyo questionable, pero nakapag-comply sila sa requirements, no? So, in-accredit namin sila. Pero ang laking bawas. Orange. Ano? Lumalabas doon sa may office, maraming orange. Magaling sa custom din, mga orange. Mga prutas. Mga prutas. Considering na the heat, no, that the media applies on certain sectors sa ating system, no, would you rather be in Congress right now or in the Bureau of Customs? ang comparison ko diyan yung pagiging nasa Congress ako, it's like being a fish in the ocean. Kasi happy ka, if you're free to move, etc. You like the job. Yung nandito sa customs, I liken it to being in an aquarium. Isda ka pa rin, you're comfortable in the water, pero very limited ka, at saka daming nanonood sa'yo. At higit sa lahat, may janitor fish sa tabi mo. Janitor fish sa tabi mo na nawala yung dokumento. Speaking of Congress, nandito lang naman tayo sa paksang ito. Ayun, oo. Na-meet mo ba itong si Napoles, Janet Napoles? No. Although kilala naman siya, no? In the sense, noon pa lang talaga. In the sense na kasi yung asawa niya was a former military man. No? Tama. Kaya we've heard of... Marine din, di ba? Yan. Na-involve pa sa coup yung asawa niya. And kung alam niyo rin, yung aking ama was on their opposing side. Yes. Sila, no? Ito marami nagsasabi na kaya talaga pumutok ang galit ng tao dito sa Napoles, sa pork barrel brouhaha. It's not exactly because of the revelation of Ben-Hur and everything. It's more because nagkaroon kasi ng face. At yun ay si Jean Napoles, yung anak ni Janet. Kasi medyo abstract pa doon yung konsepto ng pork barrel scam sa the typical Filipino. Ano ang maaari nating i-apply na teorya sa customs para magkaroon din ng same galit ang mga tao laban sa mga korap sa customs? Well, siguro yung mga, yung mismo, empleyado mismo, paano ang pamumuhay. Na ang sweldo ay ganito lang, ang isang sweldo buwan. ay ganyan. Siguro sabihin na natin, yung siguro ma-pinpoint natin yung incident nung si Mr. Paulino Elevado. Ay, oo, yung naka-Porsche. Yung tawag Porsche riding customs man. That could be an example. No? Alam mo, isa pang storya niyan kay Mr. Elevado, yung hinabol niya na nakabarilan. Yes. Anak ng mga kaibigan ko yun. Nako. Kaya nung nangyari yun, siyempre nagsumbong sa akin yung mga magulang, doble galit ko dito kay Mr. Elevado. Kasi nung pinatawag ko nga siya, sabi ko, alam mo ba, ang offense mo sa akin, sabi ko, sinisira mo yung reform effort na ginagawa natin. And at the same time, anak ng kaibigan ko, yung mga munti ka mo nang pinatay. Doble kara. Ano talaga, I was really frustrated and angry at him. In just one act, diba? Demolish ka agad yung efforts mo na ayusin yung ahensya. Tapos ganun pa na almost makapatay ng bata. Kasi bata itong mga Bata, ito. oo. Nung una pa parang pinagdatanggol niya yung sarili niya na nanlaban daw. Sabi ko, huwag mo nang ipaliwanag sa akin ng ganyan dahil alam ko yung mga taong nyo kung sino yun. Maayos na tao yun. Maayos na tao yung mga yun. Tapos, ang sunod mo papaliwanag, ang sahod mo, 10,000 lang isang buwan, bakit ka may Porsche? Hayop ka. Well, ang paliwanag naman niya doon, May paliwanag pa rin sila. paliwanag siya. Una-una, hindi kasi nakarehistro sa pangalan niya yung papel. Nakalagay pa sa pangalan ng isang car dealer.
Ang paliwanag niya doon at sinang-ayunan ng car dealer was that hindi nag-aahente daw siya doon sa car dealer. Okay. At dinadala niya yung sasakyan para pagka dinedemo, ganyan, no? Kasi nung pinakuha namin yung registration, nakapangalan nga doon sa car dealer. Kaya technically, no, meron siyang alibi doon. But then, siyempre, ang pagkaalam din naman ng mga marami was that siya talaga yung gumagamit ng sasakyan. Yun lang, meron silang legal alibi doon. Eventually, na-dismiss na rin siya. So, kinasuhan din sa ombudsman and he was dismissed. Very good. Parang nagre-react lang Pinoy pagdating sa shame. Or sa kaso ba ng mga collectors na sa BOC ay mukhang immune sila doon sa konsepto ng hiya o kapal lang mukha. Well, ngayon, ang kanilang siyempre ginagamit na argument against sa paglipat sa kanila is yung security of tenure, yung constructive dismissal na sinasabi. Nagiging technical lahat. Hindi mo rin naman masisi dahil most of them are all lawyers. Ay, Kaya siyempre maraming maraming legal basis na magagamit. And ang customs by the nature of its work is highly technical, legal and technical. Kaya rin talaga it's not really as simple as yung people think kung paano ang proseso sa customs. And ito mga to, collectors 5 and 6, experienced yung mga yan. Kumbaga specifically 5 and 6. Yes, collectors 5 and 6 kasi yung napili na i-transfer. Very experienced ito mga to. Kumbaga sa sundalo, veterano sa gera ito mga to. Kaya they know how to use the law. Magpapasko na ako. Pag every time ba nababanggit yung word na Three Kings, may iba ka bang naiisip? O yung mga nasa likod pa rin, ng ilalim, nasa ibabaw ng camel pa rin? Well, ako naman, since nung nababanggit yung Three Kings, ang palagi ko sinasabi, hindi ko ina-acknowledge ang Three Kings na ganyan. No? Na-tag sila na ganyan. At hindi ikaw ang nagtag nun? Hindi ako nagtag nun. Hindi ko ina-acknowledge kasi ang sinasabi kaya daw sila Three Kings kasi hindi sila pwedeng galawin. Untouchable. Untouchable. So sa akin, hindi naman sila untouchable. And in fact, nag-issue pa nga ako nun ng transfer orders for them. No? Until ang naging decision ng leadership was i-adopt itong klaseng movement na ginagawa ngayon. So sa akin, hindi ko naman in-acknowledge sila as being Three Kings na untouchables. They are just the same as the other collectors. But siguro may basis din yung mga nagsabi ng Three Kings, no? Kasi nandiyan na sila bago ako dumating sa customs. So probably experience in the past ang naging basis ng Three Kings na tag na yan. Ano yung pinaka-weird, no, na bagay na Mga laruan ba yan? Sinubukang smuggle. Sinubukang smuggle. At nung nakita mo, who the hell would want to try to smuggle these things? Well, sex toys. Yeah, mga laruan toys? nga, mga laruan. Kasi gaano karaming sex toys? Yung nahuli namin sa Iloilo pa dumating, of all places. No? Kunyari, ano sa Siguro papel mga- nakalagay? Undeclared siya sa cargo. Hindi siya naka-include. Pero nung nag-inspection, di nakita ngayon. No? Iba-ibang klaseng sex toys. Open for bidding ba yan? Malapit na Pasko. Pagbibid ako dyan. How do you not take home your work with you? Well, nung nasa Congress pa lang naman ako, natuto na akong mag-compartmentalize. Kasi isa yun dun sa deals ko with my wife, no, na hindi mag-uwi ng trabaho. Kasi dati inuuwi ko ang trabaho, homework. Siyempre, naapektuhan din ang family life. So, back then, natuto na ako na ihiwalay. No? Pagdating ng end of office hours, I leave the work there and then concentrate on what's in the house. Tapos, meron din ako siyempre pang leisure activity ko to get my mind off the problems of the office. Otherwise, masisiraan ako ng ulo. Kumusta po si AirPods nyo ngayon, Cobb?
Okay naman. Siya yung congressman ngayon ng Muntinlupa. Oo. Malakas pa rin ba siya? Malakas pa rin. 78 years old Hindi, na yun. malakas pa rin ba siya mag-yosi? Eh, malakas pa rin. Kita mo. Nung mga Sabi din yung mga... nung mga almost 5 years ago, kinukulit ko siya. Stop smoking. ganyan, Pero ganyan. ganda pa rin ng katawan niya. Oo. Grabe. Parang Matikas pa rin eh. kaya niya pa rin tayong gulpin tayong tatlo. Feeling ko. Si AirPods pa rin, gano'n rin. Maganda rin yung katawan ng AirPods niya. Ito, eh. Ano bang... Pinapahinto ko siya noon, pero sabi niya sa akin, past 70 na ako. Sabi niya, bonus years na to. Oo. Bakit mo pa ako pahihintuin ngayon? Galing nun. Sige, tuloy-tuloy pa rin siya, Yossi. Kong, saan mo nakikita yung sarili mo after 2016? Mahirap masabi, no? Sa kinalalagyan ko bilang napasok na sa mundo ng politika, ang pananaw ko dyan, you cannot plan too much ahead. Bahagi pa rin nun yung kung destiny bang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Dahil maraming pwede mangyari. So sa akin, I do it one step at a time. No? Although meron tayong general goal, I would still like to continue serving in government. And mukhang trying to go back to legislation would be the first step. Pero hindi ako ganun ka-dead set na sabihin na natin, no matter what, at all cost, yan ang gagawin ko. Hindi. Yun nga yung gaya na sabi ko, I still accept the fact na anything can happen between now and then. Pero huwag ka na magbatasan. Mag-GSIS ka na. Nasa ano. Mahirap eh. Sa may I Roswell, tried it once, di ba? Oo. Pero ang hirap eh. Timing Anyway, lang. pareho lang rin naman ng trabaho ng Congress and the Senate. Mas maliit lang ang iikutan mo, less ang gastos. Pero malungkot na. Wala ng pork barrel eh. Yung fulfillment ng work din naman is something that would make you happy. Pag nag-GSIS kayo, yung carpet doon, palitan natin ng bago. Hindi, baka akalain ng mga nanonood, GSIS mismo yung Hindi, ano, hindi. Hindi, ibig sabihin, Senado. Kung nasaan yung Senado, nandun Senado. yung GSIS. Maganda rin, yung isang empleyado doon na may sweldo na ganito, biglang yung dalawin sa bahay, no? Doon sa ako sa customs. Bahay mismo nila. Oh, may camera ka May camera ka dala. Oh. Ganda niyan. 10,000, ano? Mayari kung magkano ba sweldohan ngayon ng ano? Yeah, from the lowest, mga about 10, at yun nga, yung mga highest natin ng mga officials. Subukan ko lang dala. O kaya ganito, no? Alam mo yung kotse niyang maganda, meron kang ano, may van ka, surveillance, nakaroll lang, sundan mo kung saan may meet. Yan. Mga klasiko nun, gusto mag-customs eh. Madahil Ako, parang gusto ko na mag-customs bigla. Hindi. Makapasok niyo ba ako? Magaling ako magsulat. Ito ko, yung mga ganyang mukha ba? Maraming ganyang mga mukha kolektor sa customs. Mukhang walang ganito, Mukhang malinis bagay sila. na, ano, mukhang bagay Pwede, na, no? Pasok, no? Warehouse man. Marami doon, maraming alahas, di ba ko? Kahit ordinaryo ano lang, mga kapal na alahas. June, itong si Commissioner, nagdi-DJ yan nga, at plaka, ha? Plaka. Saan ka ba sumiset? Saan ka ba, kunyari, mga... Depende, no, kung may mag-imbita. Gaya na, meron ako mga kaibigan na DJ din talaga ngayon. So pag pumupunta ako dun sa kung saan sila tumutugtog, minsan pinapatugtog nila ako. May dala ka ng plaka. Sariling. Hindi, pagka gano'n naman, ano na eh, kung anong dala nila, yun ang yun na rin ginagamit yung ko. Kayo ba noon pa lang nagdi-DJ na? High school. Ay, mga mobile ito. Oo, yan. Grabe. Kasama, may mobile akong ano, Panahon ng kasama ecstasy, ako. extan. Hindi pa. Hindi Mas pa. maaga pa doon. Maaga pa doon. Oo, Oo. maaga pa mga doon. new wave pa to ko, ano? Yes. 90s na pala yun. Mga parties sa ano yan, sa Valle, Mga sa House of Olympian. Dolls, mga ganun yung Kunyari, ito, desert island. Desert island question. You'll be stuck in a desert island. Ano yung top 5 vinyl na dadalhin mo? Top 5 vinyl. New Order, Wow, anong new order? The Smiths, Smiths. Chong na chong talaga siya. Pati yung Paul Matt, sungat-sungat din eh. diba? New Order, The Smiths, Nanood ko ba ng Morrissey? hindi eh. Nabalitaan ko lang, there was that issue about the flag, di ba? Oo, pero hindi ko na Pero napansin. okay lang yun eh. Okay lang. Maganda naman eh. Sayang, hindi ko lang napanood. Oo, sorry. You order Smiths. Joy Division. Well, yeah, Joy Division, New Order. The Cure, yun. Yun, oo. U2. U2. Child of the 80s ka. Isa na lang. Child of the 80s. Isa na lang. Depeche Mode. Yan. Yes, mo. Yan. Oo. Okay na ako doon. Kung makaharap niya yung mga punk noon, gugulpihin siya. Kunyari lang, papanaw ko na bukas. Ano yung gusto mong soundtrack ng
iyong burol o libing? At ano ang iyong gustong huling hapunan? Forever Young, Alphaville. Alphaville. Tapos Sinigang. Sinigang talaga. Oo. Yung sobrang asim na, Yan. Na walang mix. na natunaw-tunaw na yung taba. gabi. Tsaka hindi sinigang mix yung nakalagay. Yung Oo, totoo talagang sampalok pinagsagaan talaga. talaga. Sampalok Ayan. Yun, Yun, mga kapatid. luto ng nanay. Mga kapatid, Bureau of Customs Commissioner Rufy Biazon. Sir, maraming salamat. Thank you. Sir, salamat. Appear na lang tayo, sir. Ayan, no? Grabe, sir. Ang laki ng kamay mo, sir. No? Isipin mo kabalik yung kamay ko. Ah, okay.